Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Nandito ako sa area natin mga kaibigan. Kasi na-record ko na yung ibang Shilton ko, yung 3 Shilton, isang bulik po. Kaya para naman medyo makunan yung kunti yung area natin doon, yung isang area na medyo masikip po. Saka marami pang bakante dito mga kaibigan. Ilagyan din natin yan ng mga Shilton, kung ano man yung mga medyo pwede natin ma-record dito po. Kasi alam nyo na mga kaibigan, ay tayo talagang pobreng magmanok lang po. Ay pa kunti-kunti mga kaibigan. Itong topic na yun mga kaibigan ay ano pa po, napakasimple lang po. Shoutout muna sa ating kaibigan na si Noel Abila po, Mike Salada, at saka yung si Makmak Hura. Saka itong kaibigan natin na si Dudo Boy. Good morning sa ating lahat po. Usapan natin mga kaibigan itong tungkol sa yung pamamaraan kung paano mamintina ang isang strain o bloodline ng isang manok po at ano ang main purpose ito, bakit ginagawa natin ito mga kaibigan. Sa atin naman po ay mayroon sa isa-isa natin bilang isang sabungiro mga kaibigan, mayroon tayong iba-ibang paniniwala, iba-ibang pagkakaintindi. Yun talaga mga kaibigan, kaya sa isa-isa natin ay mayroon tayong sariling pag-intindi mga kaibigan kung ano yung mga bagay na tungkol sa pagmamanok po, especially sa breeding mga kaibigan. Ito yung sa akin mga kaibigan. Ito na huwag niyong paniwalaan kung ano po, pero baka ako ang makapamulat sa mata niyo mga kaibigan. Tayo talagang pobreng magmamanok lang po, ay hindi naman siguro tayo capable mga kaibigan, or ano yan, lalo na pag i-compare tayo sa iba na medyo talagang legit, at saka mayroon talagang mga kaibigan, mayroon talagang mga mga achievements mga kaibigan po sa atin, kahit ulutan o hindi pa nga tayo nag-champion mga kaibigan Kaya ito'y talagang usapang magmanok lang po kasi mga kaibigan, ito kasing pamaraan o pagmintina ng isang strain mga kaibigan o bloodline ng isang manok po. Pag tayo naman po, pag bumili tayo ng mga bloodline o strain ng isang manok, kailangan talaga natin mga kaibigan na i-maintain yun. Pero
kada isa natin mga kaibigan ay iba-iba yung ano po, estilo sa pagmintina mga kaibigan, o ano yung purpose mo dyan talaga. Ako mga kaibigan, bilang isang small time breeder o gilid-gilid boys, isa akin mga kaibigan, pag bumibili ako ng ano po, isang bloodline, tulad ng mga golden boy, 5K, yun, nakakatawa pag makapagkita ko ng ganyan kasi may ano ako mga kaibigan, may maalala ko tungkol sa sinabi ng ating kaibigan po, golden boy, 5K. Yun lang po. Saka ito kasi mga kaibigan, pag binili mo yan, ay talagang pangalagahan mo yan mga kaibigan, kasi ito kasi mga linyada na pure o tinatawag nilang pure o straight breed, kasi yung iba naman mga kaibigan makarinig ng medyo sinasabing pure ay mag-iba po yung ano nila mga kaibigan, kasi daw walang pure na manok. Ito naman mga kaibigan ay sinasabi natin to kasi sabihin na lang natin straight breed po ay sa aking part mga kaibigan, kaya ko yan i-maintain na po. Gusto ko i-maintain na ang isang ano mga kaibigan, isang bloodline na nakuha ko, lalo na pag ito yung napag-alaman natin mga kaibigan ay legit talaga, lalo na kasi tayo naman mga kaibigan ay medyo through social media nakakatulong din yun. Kuha tayo ng katulad ng nakuha natin mga kaibigan na Shilton po, talagang legit yan, galing din yan sa labas mga kaibigan. Kaya ako, ang pamaraan ko sa pagmintin na dyan ay talagang sila lang po mga kaibigan, kasi marami kasing estilo, pamaraan kung paano i-maintain na yung isang bloodline o strain na binuo ng isang breeder mga kaibigan. Kaya sa akin, gusto ko mga kaibigan na i-maintain yan sa pamaraan na ano po, sila lang talaga mga kaibigan. Wala kang inihalo na ano po, na ibang bloodline na ipasok mo, kasi yung iba mga kaibigan, itong bloodline na to, example mga kaibigan, itong bloodline na to medyo kulang siya ng katawan, pasukan mo siya ng example round head, kilso, para bumulto yung katawan niya. Pag ang ano naman mga kaibigan, yung isang bloodline naman na medyo kulang siya, hindi siya flighty mga kaibigan, di lumipad, lagyan mo ng medyo ano po, flyer mga kaibigan, katulad ng claret, round head, ganun po. Pero sa akin kasi mga kaibigan, pag sinasabing pagbintinan ng isang bloodline po o strain mga kaibigan, kailangan mo talaga hindi yan haluan ng ano po. Okay lang siguro pag sinasabing ano po, itong tinatawag nilang example, Shilton, pasukan mo yan ng kahit anong bloodline, gusto mo may develop yan sa kanyang mga cruises mo, pwede yun. Pero pag sinasabi mga kaibigan na katulad ng mga, kasi may mga iba-ibang klase na breeder po, pag tinatawag mga kaibigan na ano, pagmintin na, ano yun, maraming ano yun mga kaibigan, maraming classification po mga kaibigan, tinatawag nila. Yung katulad kay Ding mga kaibigan, pag mag-maintain siya sa isang bloodline, hindi talaga niya hinaluan na kung ano po, katulad ng kanyang mga ano, 5K, or ano man yung nagawa ni Ding, yung mga lawn mower, o ano man yun, mga moonwalker, mga ganong klase, ang daming bloodline si Ding mga kaibigan. Pero pag mintina ng kanyang bloodline, katulad na kinuha niya kay ano, hindi ko lang alam kung minimintin ba niya yun, yung kinuha niya ni ano na Pusong, yun mga kaibigan, ito lang sila lang po, wala siyang binigay na ano, makuha mo yan mga kaibigan through selective breeding po, selection mga kaibigan, the best po, selection is the key mga kaibigan, para makuha mo talaga yung isang ano po. Dito naman sa Pilipinas mga kaibigan, ang hinangaan kong breeder na talagang magbinti na ng isang bloodline o strain through ano po, through the years mga kaibigan, na magdaan mga kaibigan, maabot ng 20, 30, ay yung si ano po, Peter Oy mga kaibigan, katulad ng limon. Yung iba dyan pasukay, katulad ng ano, kay Mr. Montero, yung limon niya medyo ano na po, matatangkad na po. Pero ano pa rin yung mga kaibigan, legit rin yun na limon, pero Montero limon na po, hindi mo na matatawag na Ducal si limon mga kaibigan, kasi ano na yun eh. Kasi ang original limon kasi mga kaibigan ay ano lang yun eh, medium to low, medium to high, medium to low po. Talagang hindi sila mahirapan yung isang breeder na patangkarin yun, lalo na pag pinapapuro mo kaibigan, kasi kailan sila turin, nakita mo naman mga kaibigan na medium station lang talaga. Kay Montero, si Bana Montero, yung nag-breeding ng mga SBR mga kaibigan, medyo ang limon niya medyo matataas na po. Pero matawag pa rin nating limon yun, pero hindi natin matawag na limon na galing kay Ducalsi, limon na legit kay Montero na mga kaibigan, Candor Ramon Montero na po. Yun ang pagkakaintindi ko dyan mga kaibigan, yung magminti na tayo. At ang purpose dyan mga kaibigan, na mai-preserve mo yung genes ng isang manok,
mag magdaan yung mga ibang years na ganun pa rin po, hindi sila talaga magbago mga kaibigan, katulad ng mga old lines ng mga na naihawakan ni Peter Uy mga kaibigan, yung mga Limon, McLean, yun talaga nandun pa rin mga kaibigan, yung yung talagang legit na talagang sila pa rin po mga kaibigan. Example mga kaibigan, itong sweaters. Dati mga kaibigan, itong sweaters medyo maiksi yung mga liig nila, maiksi. Pero na sila mga kaibigan, maganda na talaga sila tingnan, lalo na pag sa kulay mo nihambing yung isang manok, sweater. Talagang eye catcher sila mga kaibigan, medyo pumpkin, may white streamer, talagang maganda tingnan po. Pero ngayon, iba na po yung sweater mga kaibigan. Pero through selective breeding mga kaibigan, through selection lang po. Hindi ko lang alam yung iba na mga kaibigan, kasi iba-iba naman tayo na iba-ibang breeder naman yan mga kaibigan. Yung iba, pasukan nila para medyo gumanda yung katawan. Yung iba, lagyan nila ng ibang klaseng manok para medyo mag-flighty ang isang manok. Estilo nila sa laban. Yun po. So sa akin mga kaibigan, sa side ko po, gusto ko po yung sila lang mga kaibigan na talagang kung saan man yung galing yung originality sa manok mong nakuha o strain na nakuha mo. Hanggang ngayon, doon pa rin kayo, mga kaibigan, na talagang yun pa rin po hanggang ngayon. Yun ang gusto ko mga kaibigan na na style of breeding mga kaibigan. Di po yung gusto yung okay lang pag sa cruises mo inilagay mga kaibigan. Ito yung cruises na Silton. Ito gusto kong bumanda yung katawan niya. Gusto ko medyo mautak na siya. Medyo may mga ilag na, may mga straight na cutting. Gusto ko yun ang improve. True sa cruises mga kaibigan. Pero pag sinasabi mong yung main bloodline talaga, yung genes talaga niya na ma-preserve mo yung purity ng isang manok, ay maganda yung sila lang talaga mga kaibigan. Yung maraming klase mga kaibigan. Yung iba inbreeding, mayroon namang successful dyan, katulad ni Johnny Jumper. Nagamit siya ng brother-sister meeting. Kay Ding, iba naman mga kaibigan, yung tinatawag nilang back to cousin, back to lulo, back to lula, yung back to auntie, ganun kaibigan. Pero hindi talaga medyo malalapit na katulad ng brother-sister meeting, back to mama, back to papa, hindi talaga ganyan mga kaibigan. Kasi ito kasi mga ganyang klaseng pagbibreed po, makita mo yung mga tinatawag nilang deformities mga kaibigan o abnormalities na makita sa kanila po, sa kanilang mga mga kaibigan, yung sa kanilang mga katulad ng kabi, yung kuba, ganun po. Kaya yun ang natin mga kaibigan, na depende na lang sa atin yun, sa ating sariling pag-analisa po, ay lalo na pag ang marinig mo yung talagang mga medyo may kaya na, may mga narating na po about sa sabong, compare mo kay Macau, doon ka talaga maniwala, di ba mga kaibigan? Pero sa akin lang yung sa aking paniniwala yung lang yun mga kaibigan, na bakit natin imintina o paano natin ang estilo natin sa pagmintina o anong purpose natin po bilang isang magmamanok, bilang gilid-gilid, pobreng magmamanok, walang pira. Yun ang gusto ko mga kaibigan, na mamintina yung isang strain. Pero sa pagbibreed na yung sila lang talaga mga kaibigan, na wala talaga ipasok na ibang bloodline para naman talaga ma-maintain mo yun mga kaibigan for how many years. Ganun pa rin sila mga kaibigan. Yun ang ko po. Message na kayo kung ano rin ang estilo nyo para naman tayo mga kaibigan bilang isang magmamanok po. Pero pag pinag-usapan natin mga kaibigan ay yung process, i-develop mo para makuha mo talaga yung winning percentage sa isang manok o winningist. Kumbaga, sabi nila, gusto mong makuha talaga yung ganong klaseng estilo sa laban po, pwede yun. Pero pag pinag-usapan kasi mga kaibigan, strain, i-maintain mo yan. Kunin mo talaga yung genes na yun, na hindi talaga siya mapasukan ng iba. Doon ako kay video kay Sir Peter Uy mga kaibigan, maganda yun. Kasi ang iba gusto patakarin yung limon, hindi na yan hindi na yan pwede, hindi mo na yan pinasukan mo na ng ibang bloodline, ay medyo na po, hindi na siya talaga purity, yung talagang limon na binibreed ni Doc Halsey po. Sa akin naman mga kaibigan, kahit yan, basta maganda lang yung pagkakabreed o talagang legit, doon talaga sa isang breeder na nagbuo niyan, yung strain na yan, na maintindihan mo pa rin mga kaibigan for how many years mga kaibigan. Maganda yung ganun po. Pero tayo naman mga kaibigan ay may iba-iba tayong paniniwala eh. Di naman natin madidiktahan yung iba po, lalo na pag may mga achievements na talaga.
may mga ilang bisis na nag-champion sa mga medyo babigati na labanan, ay talagang ikumpara mo kay Macau, ay talagang hindi ka doon mag-ano mga kaibigan, doon talaga tayo. Pero sa side ko lang mga kaibigan, mas maganda yung ganun po na mag-maintain na tayo ng isang strain na hindi mo talaga pinapasukan na yung ano man yung bloodline na yun na gusto mong i-develop po. Katulad ni Sir Lancy mga kaibigan, i-develop niya yung ano, Boston. Ay talagang hindi niya pinapasukan mga kaibigan. Pangit pa daw dati, medyo bulky daw yung likod. E ngayon mga kaibigan, na-maintain na yung niya yung ano mga kaibigan na medyo may balikat na, at saka napakaganda na po yung pormahan, yung tinatawag natin sa isang mga breeder na yung ano po, yung football shape ang katawan. Medyo manipis yung mga paa, bilog yung mga mata, makuha yung mga ganun na mga attributes mga kaibigan, ay talagang napakasaya na natin doon mga kaibigan. Eh sa akin mga kaibigan, pinabayaan ko lang tong Shilton ko. Breed na lang ako ng breed. Pero sila lang po. Kasi magkaibang markings yung dalawa kong babae eh. At saka yung lalaki iba din. Kaya doon ko mga kaibigan, breed ako ng breed. Tapos pagdating ng panahon na medyo may mga magaganda na, doon ka magpili po na medyo gamitin mo yung pwede namang ano mga kaibigan, pwede naman yung mga anak doon kasi magkaiba sila. Baktululo mo, pwede naman yun. At saka selection talaga mga kaibigan, yung tinatawag yung selective breeding po. Yun lang po mga kaibigan, yun lang ating may share sa araw na to. Comment din kayo kung ano yung estilo na gusto nyo po. Pero bago tayo magtapos mga kaibigan, sagutin ko muna itong si kaibigan natin po na si Sir Noel. Na sabi niya maganda na ba daw itong bulik kasi marami na akong nakita mga ganito. Ay napakaganda po, super ganda po Sir Noel. Ay lalong maganda yan lalo na pag nanalo po talagang nanalo naman, biruin mo 11 na ano mga kaibigan, na-produce niya 11 din ang panalo lahat mga kaibigan. So saan ka maghanap ng ganyan po? Sa atin nga dito may bulik ako, gilid lang yan bulik, pero baka makatsamba naman. Pero yung sinasabi mo Sir Noel na maganda ba ito, napakaganda po. Para siyang Sir Noel, parang batik-batik na bulik, parang tiger bulik ba? Ito wagin, napakaganda po. Saludo po ako sa iyo, Sir Noel. Napakabait mo na tao po. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan.